Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa social media. Bodigero na alagad ni Ibanez kasabwat sa loob ng mga sablayan at Cavite. Police Master Sergeant Mayo Jr. nagsalita na. Ex-Police Roman Jimenez, Colonel Ibanez at Sergeant Mayo posibleng magkasabwat. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe. Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo guys. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Tuloy ulit natin guys. At i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado kaugnay sa 990 kilo case, ayon kay Senator Bato de la Rosa na ang sinasabing #1 Chinese drug lord na si Mike C. ay nagsasabi na makikipag-cooperate na sa committee hearing ng Senado. Dahil lumalabas daw na siya ang #1 na hari ng bawal na gamot sa bansa. Gusto lang daw nitong sabihin na hindi siya ang #1 drug lord. Talagang nagkakabistuhan sila rito guys, ano? Nagtuturuan na sila rito. Mayroon pa daw mas malaki pa na tao, kaya naman tugon sa kasamaang palad, ayaw na makipag-cooperate nito sa kadahilanang tinawagan daw ito ng handler niya na huwag magsalita. Ayon pa kay Senator Bato, si Mike C. ay posibleng nasa 2 lokasyon lang. Ito ay sa Cavite at sa Occidental Mindoro na hindi lumalayo sa Sablayan Prison and Penal Farm ng Bucor. Dahil ito di umano ang pinakabudigero ng mga drug lord na nasa loob ng Sablayan. Dagdag pa ng senador na kaya daw ito laging nakatambay sa may Occidental Mindoro dahil sa Sablayan, kasi mayroon pang mga drug lord na nakakulong sa Sablayan na hindi nakasama sa namatay sa COVID. Kaya si Mike C. ang pinakabudigero nitong mga hari ng bawal na gamot. Kaya naman, inutusan ni Senator Bato si PNP Chief General Benjamin Acorda na magsagawa ng manhunt operation kay Mike C. dahil kung hindi, makuha ito ng marami pang mangyayaring shipment ng bawal na gamot. 2 lang din ang pwedeng lokasyon at palipat-lipat lang sa Cavite at Occidental Mindoro itong si Mike C. Hindi lang si Ibanez ang may hawak kay Mike C. Marami pa daw itong handler dahil ito ay player. Tapos posibleng nag-o-offer ng 30% cut sa bawal na gamot na pambayad nito bilang bodigero. Kaya mensahe ni Senator Bato de la Rosa kay Mike C. Kaya Mike C, alam kong nagmo-monitor ka ngayon sa hearing na ito. Your word is getting smaller. Kaya akala mo yung nag-advise sa'yo ngayon na handler mo na huwag kang magsalita. Itapon mo yung cellphone mo na hindi ka makontak ngayon. Nag-monitor kayo ngayon sa TV. Sige, maniwala ka ngayon sa handler mo. At yan din ang papatay sa'yo. Ililigpit ka rin yan para malinis siya at hindi aabot ang sunog na to sa kanya. Kaya Mike C, mabuti pa mag-surface ka na at pumunta ka sa committee naman at protektahan ka namin dito. Kahit drug lord ka, pro-protectionan ka basta ilaglag mo lahat ng sindikato dito sa PNP at PDEA. Yun talagang pinakamagandang dapat niyang gawin dyan. Dapat ilaglag niya, sabihin niya kung sino, ituro niya lahat. Protektahan naman siya ng mga batas eh. Samantala sa wakas, Sergeant Mayo nagsalita na at hindi na invoke and right. Pero mahirap din kasi magsalita sa mga ganyan kasi yung mga drug lord na ganyan eh, mahirap din kabanggain. Hindi mo alam kung sino yung nakakasalubong mo, may lutusan na. Ganun. Kaya natakot lang din siguro siya magsalita talaga. To remain silent ang sagot na pag-alaman ng mga senador na ito pa lang si Sergeant Mayo at Roman Jimenez ay mga tauhan ni Colonel Ibanez sa Station 2, Maynila. Natanong nga itong si Ibanez na Senator Estrada na alam naman ito na involved sa droga at kasali sa watchlist ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit pa niya ito kinuha? Sagot naman ni Ibanez, dahil marami daw itong alam na may kaugnay sa bawal na gamot. Dagdag pa ni Estrada, kaya daw kinuha itong si Mayo at Jimenez ay dahil baka kasabwat din ito sa iligal na gawain. Nang tinanong si Mayo kung bakit ito natapon sa basilan,
Sagot nito dahil siya ay trabahador ng unang buwan ni Senator Bato de la Rosa bilang PNP chief noong may paligsahan ng paramihan ng accomplishment kaya daw siya pinatapon dahil sa mga trabaho nito na talaga namang ginalingan niya. Sagot naman ni Senator Bato, itatapon ka sa basilan kung mahusay kang pulis. Ano ako noon, gago? Ang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam nyo Grabe yung si Banat Kapanig, alam na alam nila yung mga detalye. Saan tayo nakakuha ng information to? Ang galing. Shoutout po sa'yo. nakakakorta ng Maraming salamat sa mga ganitong klaseng content kasi kahit paano marami tayo na alaman tunan sa loob ng mga pulisya sa mga nangyayari sa kanila. dugo ang utak at kaalaman ng maraming tao ngayon. Itong mga pulis na ito, kababata pa pero malilimutin at nalimot na nila ang wala pang 10 taong nangyari sa kanilang buhay. Samantalang ako ipinanganak noong 1943, nagsimula akong mag-aral ng grade 1 1957 at natapos ng high school ng 1968. Subukan ninyo magtanong sa akin ng aking karanasan noong mga panahong iyon at masasagot ko kayo, huwag lamang ninyong itatanong ang aking mga naging guro. Pagkat ang iba talagang limot ko na sa kako yung kailan kami mag-aral ng bawat classroom pero maliban doon, yung mga significant events bilang isang mag-aaral, kaya ko kayong sagutin talaga lamang nagsisinungaling ang mga pulis na yan. Kaya para sa akin, guilty ang mga yan. Thank you Senator Bato, Senator Jinggoy for questioning Mayo, Ibanez, and other top PNP officials. Even if it's not clear the real culprit, yet we know who real behind it all to the investigation. Para sa mga magigiting na senador, salot ako sa inyo. Gawin nyo lahat para malinis ang kapulisan. Keep up the good work. And go! Then sabi niya, ipapatawag niya yung mga tao niya. Kaya sabi ko, sige, kausapin natin at alamin natin. Your Honor, hindi po namin itinotolerate kung may ginawa silang kalokohan. Ganun din po, yung pagpapakawala kay Mayo, hindi rin po namin tinotolerate. Yung sinasabi po ni General Domingo na follow-up, actually, Your Honor, hinintay ko po yung spot report. Nakalagay po doon sa spot report na hindi po kasama si Sergeant Mayo. Doon ko po ibinigay yung information doon sa PIDEA. Kaya po, mayroon pong intervening factor. Tumawag po si former DJ Villanueva, nag-text siya kay Chief PNP na ibalik nga po si Sergeant Mayo. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Sinabi mo na yan last meeting, di ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko ngayon, tinawag mo itong mga tao mo? Opo, Ano na pag-usapan nyo doon sa bahay mo? sabi ko po sa kanila, sabi kasi nung Saan bahay mo? Quezon City? Quezon City, Okay, anong napag-usapan nyo? ano po, nire-rent ko po yun, Your Honor. Yung usapan po namin, tinanong ko sila, kasi sabi nila sa akin, nung October 8 pa lang, challenge ko na sila kung baka may mga tinabi sila. Kasi pulis nga yung baka mamaya magka-problema tayo dyan. Then, yun nga po, nag-surface yung CCTV, tinanong ko sila, ano tong CCTV na ito? Bakit meron kayong, nakita kayo sa CCTV na meron kayong mga binubuhat ng mga maleta? Ang sabi po nila sa akin, sir, actually, tumahimik lahat sila. Then nagpaliwanag sa akin si Sergeant Manangaya, ang sabi niya, sir, pera yun, 1.7 million. At yung kalahati nga po, kinuha po ni Colonel Olonan. Ayun po ang sinabi niya, pero sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi mabigat. Yung nakita ni Amiral is mabigat. Yan po, Your Honor. Mabigat daw kasi puro barya. Kaya mabigat. Grabe naman si Senator Bato. May pahabol pang comedy. Okay naman. Kung milyong barya naman talaga mabigat. Kasi puro barya, puro sinsilyo. Siguro po, Your Honor, sila na po magpaliwanag dyan. Mananghaya, you said hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa malita. Doon pa lang, butas na siya. Grabe. Ang galing talaga si Senador Bato. Your Honor, hindi po kami nakakuha nun. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi, may pera po na, ganun nga po na. Nabalitaan. Yes, Your Honor. Nabalitaan. Yes, Your Honor. Hindi mo nakita ang pera. Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Bakit ikaw sumasagot kay Ibanez? Hindi mo pala nakita ang pera. Oo. Hindi mo nahawakan ang pera. Talagang didikdikin talaga sila ni Bato rito. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim na 1.7 million lang yun na, sir. Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita.
nangyari yon? Kasi nabalitaan din po. Nabalitaan. Kanino mo nabalitaan? Mm. Sa mga usap-usapan po. Usap-usapan. Marites Chismis. Marites. ka. Ah, Marites pala to. usap-usapan. Gusto mong pakita ko sa yung video? Mm. Kung gaano ka, how convinced you are, how convinced you were that only 1.7 lang talaga yun, sir. At, Rebusora, ikaw pa parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales. Dahil nga, nag-i-insist si Gonzales na malaking halaga yung pera sa malita na yun. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, sir, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko, ikaw, napakamaro ka na operative eh. Manoy ka masyado na operative. Alam ko yung Di ko alam kung natatawa ako sa tapang ni Senador Bato. Diretso siya magsalita, promise ko. Kumbaga, nirerekta niya talaga. Walang pasikot-sikot, guys. pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa malita? Mm. Hindi ko po alam, Your Honor. Paano ka second demotion kay Mananghaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? Grabe, kung ganyan yung matanong kay yung itatanong sa ni General Bato, hindi mo alam kung sasagot kita o hindi eh. Kahit sino matatakot eh. Abo sa pera. Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tiyatanong namin ni Lieutenant Amirol kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng AFLD. At ito na nga mga kapanig, ano At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.